So, nandito na naman tayo sa luya, guys. Ito yung natira na hindi natin natapos. Itong area lang na ito. Yung malapit sa may daan. So, tatapusin namin ngayon. Ayan. Ayun yung pinaghukayan natin noon. So, ito na lang. Kunti na lang ito. Yan. Malaki ang mata nito, guys, oh. Ayan, oh. Malaki yung mata niya. Ito, guys, ay isang puno. Magkakasama lang yan. Ayan. Ayan. Kahit na maliit lang ito, guys. Kahit na isang ganun lang. Basta malaki yung mga ganito niya. Big size yan. Ito, guys, ay big size ito. Kasi malaki yung ganun niya, oh. Malit lang siya sa camera pero malaki ito. Ayan. Big size pa rin yan. Ito, guys, ay isang puno. Isang puno ng luya ito. So, nung tinanim natin ito, guys, ay isa lang po ang binhi natin. Naging ganito na siya. Ayan. Malalaki ito, guys, oh. Ayan. Malaki. Ayan, guys, oh. Maganda yung ganitong ano. At ganito ang gustong-gusto ng buyer, guys. Yung malalaki ang mata niya. Ayan. Malaki ito, guys, oh. Yung binenta natin na una nating nahugasang luya. Yung mga ganitong size, jumbo ang ano, classify. Sinulatan namin ng big kasi ang alam namin big size yung mga ganito. Pero jumbo na pala pag ganito. Jumbo size na. Mas mahal kasi, guys, ang bayad kapag yung jumbo. Yun na yung malalaki talaga ganito. Ayan na. Yun yan. Hanggang dito natin, guys. Ayan. Kapit tayo, guys. Kapit. Malaki ito, guys, oh. Ayan. Ito, guys, ay bale isang puno. Ay malalaki yung mata niya. Ayan, oh. So ganyan po siya kahaba. Hanggang dito po. Ganito po ang mga gustong-gusto ng mga buyer. Jumbo size po yung mga ganito. So ito, pag natanggal yung lupa, mga 2.5 kilos ito. Or mga 3. 2.5 or 3 kilos. Ang isang ganito, puno ng luya. Ayan, so natapos na nating nahukay ito. Tatanggalan na lang namin ng lupa. Tapos isasako namin. Bubuhatin namin doon sa bahay. I-imbak namin doon kasi gagawin namin pang binhi yun. So yung mapipili lang nating ano, ibebenta natin.
Kain tayo guys. Mag-ulam tayo ng tinola. Kain tayo guys. Tinola ang ulam natin. So, ayan guys, natapos na nating naisako. Nailagay sa sako lahat yung nahukay natin dito. Ayan. Ito guys, yung nasa tabi ng daan. Dito hanggang dun. So, bali ang na-harvest natin dito guys ay yung nauna na pinabuhat natin sa kalsada noon, 12 sacks yun. Tapos nung pangalawa, meron tayo na-harvest na 8 sacks. Di bali 20 sacks na po yun. Plus yung nilagay nating binhi sa bahay. Mga nasa na yun. Bigyan sa ako man. Mga nasa 10 sacks yun guys. Kasama na ito. Kasi ang na-harvest natin dito ngayon, dito lang sa maliit. 1, 2, 3. Mga 5 sacks ito guys. Dito. Ganun kaluwang. So nasa 30 sacks po ang na-harvest natin dito. Ito hanggang dun. So, ayun guys. Tapos, sa susunod mag-harvest tayo, yung andyan naman, yung andito sa baba. So, i-update ko ulit kayo kung ilang sako ang ma-harvest natin doon. So, ayan guys. Dito natin inimbak yung pangbinhin natin. So, ito yung na-harvest natin doon sa may daan. Yan guys, yung ating pangbinhi. So, 1, 2, mga 10 sacks ito guys. 10 sacks yan. Mataas yan. Yan. Tapos yung maha-harvest naman natin dun sa kabila, dito natin i-imbak yung ilalagay natin pang binhi. Kaya inaayos natin dito guys. So ang nilalagay namin pang binhi guys is yung mga ganito. Rumble yung mga ginagawa nating pang binhi. Merong ganito, small size. Tapos merong ganito, SS. Semi-small ang tawag size eh. Ito, yan, small. So, mga ganyan ang pinipili natin pang binhi, guys. Meron ding mga big, mga naihahalong big. So, rumble yung mga yan. Mga ganyan, guys. So, kahit na ganito, kaliit, malaki din yung magiging laman. Basta naalagaan mo siya, guys. Ayan. Ayan, guys, meron tayong prutas dito. Ang tawag namin dito ay kaluminga. Parang siya, native cherry. Ayan. Meron siyang buto na maliliit din. So, ayun lang guys. Thank you very much.